Itong China ngayon ay hindi malaman ang nangyari dito sa laban natin kontra Gilas. Ang laki nung lamang nila pero hindi nila ito na-sustain. Kumbaga nakita natin pagkatapos ng game parang na shell shock yung mga players ng China. Dahil kung titignan natin nga, actually si Coach Tim Cone mismo nagsabi parang mukhang wala na tayong pag-asang manalo. Pero nagawa nila ng paraan yan dahil hindi sumuko yung mga players natin. Mula first quarter pa lang, kung pinanood ninyo yung game, mula first quarter pa lang mukhang ganado talaga yung China na makabawi. Dahil syempre nga, tinambakan natin sila ng FIBA World Cup. Pero ang paniwala ng iba, hindi raw natin kakayanin dahil wala si Jordan Clarkson. Dahil siya raw ang nagpapanalo sa atin doon sa Gilas FIBA Asia. Of course, wala naman duda, ang ganda ng nilaro ni Clarkson talaga doon. Pero hindi naisip ng China na nandito si Justin Brownlee. At of course, nakita rin natin na nung lumamang sila nung first quarter, nahabol natin kaagad. Pero umalagwa din sila noong second quarter at pag nung dating ng first half, 18 points yung lamang nila. Sinubukan natin ulit humabol na cut down ng 4 points pero nung bandang huli, ang China nung mga 3 minutes na lang natitira, ang laki pa rin ng lamang. Pero yung depensa at yung hustle natin plus yung 3-point shooting ni Brownlee, hindi nila napigilan. Nakita rin natin ang China doon, walang mapuntahang player, wala silang go-to player na katulad ni Justin Brownlee. Hindi lang doon sa opensa ng China sila nahirapan, maski doon sa depensa hindi nila mapigilan ito si Brownlee at syempre yung iba nating mga scorers din. So nakita natin talaga dito, pagkatapos ng game parang hindi malaman ng China ang nangyari. Syempre, ang laki-laki nung lamang nila tapos bigla na lamang nawala. Kaya sa ngayon, itong Gilas Pilipinas, masasabi nating underdog sila dito sa laban kontra China pero nagawa ng paraan. At marami magsasabi underdog tayo ulit kontra Jordan. Pero sigurado alam na ni Team Cone ang gagawin dyan. Gumawa ng history itong Gilas Pilipinas nang talunin nila itong China kagabi. Sa ikalawang sumunod na game, pinakaban na naman tayo ng Gilas. Ngayon, sila ang humabol kontra dito sa China. 21 ang lamang ng China pero nahabol natin yan. Actually, 2 beses tayo humabol. Nung una tayong humabol mula 20 points down, na-cut down ng 4, rumisponde itong China. Sunod-sunod din yung basket nila. At mukhang panalo na dahil lamang sila ng 7, mga 2 minutes na lang ang natitira. Pero nakabasket itong si CJ Perez at syempre yung sunod-sunod na 3 itong si Justin Brownlee ang nagpapanalo sa atin. Noong umpisa nakita natin ang ganda nung umpisa ng China pero nakahabol tayo. Tapos umalagwa na naman itong China hanggang nung end ng first half, 18 ang lamang nila. Humabol tayo ulit. Kumbaga, nagpakita dito itong Gilas Pilipinas ng never say die spirit. Ito yung sa Hinebra, of course alam natin yan. Ilang beses na dumamang ang China at siguro kung ibang koponan yan, baka sumuko na. Pero itong Gilas determinado talagang manalo. Nakita rin natin na yung mga players talaga ginawa ang lahat hustle sa depensa, sa rebounding. And of course, ano pa bang masasabi natin dito kay Justin Brownlee? Ginawa niya ang lahat. Alam natin ito si Brownlee pagod yan dahil doon sa game sa Iran. Pero ipinakita niya na kaya talaga niya at determined siya na manalo. Third straight game na nilaro ito ng Gilas, sunod-sunod. Araw-araw naglalaro. At ito si Brownlee, alam natin injured yan pero ginawa pa rin niya ang lahat para manalo tayo. At of course, tulala ang China ngayon. Dahil akala nila panalo na talaga sila. Actually, nung last play kung pinanood ninyo, pagkatapos maka-score nung 3-point shot nito si Brownlee, tumira ng jump shot itong China at nagbintis. Nung nakuha natin yung rebound, meron pang natitirang oras. Pero hindi na sila nag-foul. Kumbaga, parang sumuko na sila. Na-shock sila doon sa nangyari dahil ang laki-laki nga nung lamang nila, pero natalo. Sinabi mismo ni Coach Tim Cone pagkatapos ng game na yung panalo nila ay parang isang milagro. Dahil para bang kung titignan ninyo parang wala ng tsansa pero hindi sumuko yung mga players. At syempre bukod dito kay Justin Brownlee, nakita natin Scottie Thompson 13 points, 8 rebounds. Bukod doon sa puntos ni Scottie, ang makalaking bagay dyan yung rebounding niya talaga. Si Junmar Fajardo naka 8 points din. And of course si CJ Perez, crucial yung basket niya at yung pag-save niya ng bola. Nung out of bounds na ito, napunta dito sa Gilas at naka 3 points si Brownlee. Lahat ng players na nag-contribute, napakalaking bagay dahil lahat ng puntos na yun kinailangan natin dahil 1 point lang ang lamang natin nung panalo. So kumbaga, nakita rin natin yung ibang tawag nga actually,
Ang daming mga slaps dito kay Brownlee at kay Fajardo na hindi tinatawag ng referee. Pero hayaan na natin yan at mag-move on na tayo dahil tayo ngayon ang nasa finals at makakaharap nga natin itong Jordan. Gumawa ng kasaysayan itong Gilas Pilipinas na makapasok tayo dito sa finals ng Asian Games. Ibig sabihin nito, assured na tayo ng at least silver medal kahit anong mangyari. Of course, alam natin, nahuli tayong nanalo ng ginto dyan 1962 pa. Nung si Kaloy Loizaga ang nanguna doon sa team. 7 years old pa lang nung si Coach Tim Cone. At marami sa atin hindi pa pinapanganak. Pero ngayon meron tayong oportunidad na manalo ulit. Pero hindi bibiruin yung makakalaban natin. Ito ay ang Jordan. And of course, alam natin, tinampakan tayo ng Jordan nung una tayong magkita sa pangunguna nitong si Ronde Hollis Jefferson. So, kumbaga ito na yung rematch. Of course, kinakailangan magkaroon tayo ng maraming adjustment dyan na gagawin. Nakita naman natin, ang focal point talaga ng Jordan, walang duda ito si Jefferson. Para bang ang Gilas, ang focal point natin si Brownlee. Pero kinakailangan din natin pigilan yung ibang players nitong Jordan. Dahil siyempre, ang isa doon sa magaganda dito kay Jefferson, kahit hindi siya masyadong nag-i-score ng malaki, yung mga teammates niya naaasahan din. Dahil nakita naman natin itong Jordan, mahusay silang pumasa. At of course, ito si Ronde Hollis Jefferson. Nakikita niya yung mga open teammates niya palagi. At magaling din yung kanilang outside scoring. So sa ngayon, kinakailangan bantayan mabuti yan ng Gilas. Pangalawa, kinakailangan yung rebounding, yung hustle, nandyan palagi. At isa pang importante dito, kinakailangan strong start. Umpisa pa lamang, malakas na umpisa ng Gilas. Mahirap yung naghahabol tayo, lalo na kung finals at makakalaban mo itong katulad ng Jordan. Kasi mahusay man ang China, wala silang isang katulad dito si Ronde Hollis Jefferson na pupuntahan kapag na-pressure na. Iyon ang pinagkaiba eh. Nakita natin nung ang Gilas sumabol dito sa China. Ang China walang mapuntahang isang player na pipigil dito sa kanilang kumbagay rally. Kumbaga kung tayo may Brownlee na pinupuntahan, ang China wala. Ang Jordan merong Ronde Hollis Jefferson. So kinakailangan tayo kapag lumamang na dito sa Jordan ay i-contain na natin ito si Jefferson para kumbaga masil natin yung panalo. Magiging matindi yung laban bukas sa asahan natin na itong Jordan gagawin lahat. At syempre ang Gilas Pilipinas din. Pero sinabi na ni Coach Tim Cone na bago pa man ito mangyari, gusto niya talaga makalaban sa finals ang Jordan. Dahil sa tingin niya, kakayanin natin itong matalo kung mabibigyan ng isa pang pagkakataon sa rematch. At mukhang ito na, nakuha ni Coach Tim Cone yung gusto niya na magkakaroon ng rematch kontra Jordan. Ngayon, abangan natin kung ano ang gagawing adjustment itong si Coach Tim Cone para sa finals at makuha na natin sa wakas yung inaasam ng marami na gold medal dito sa Asian Games Basketball at napakagandang redemption nito pagkatapos nung nangyari sa atin sa FIBA.